Hello mga bata! Ako si Sir Mar, ang makakasama ninyo sa masasayang leksyon tungkol sa ating wika. Tara, samahan ninyo ako na kulayan ang mundo ng MTB MLE 3. Dito sa silid-aralan sa telebisyon na inyong babalik-balikan. Kaya ihanda na ang inyong ballpen, papel, at self-learning module. Laging tandaan, basta't kasama si Sir Mar, siguradong kahit nasa new normal, asignaturang MTB MLE 3, ma-e-enjoy mo sa DepEd TV. Yeah! Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta mga bata? Isang napakasayang paglalakbay ang ginawa natin sa silid ng Irap Mo. Ngayon kaya mga bata, anong kayang silid ang ating pupuntahan? Excited na rin ba kayo? Tara, pumasok na tayo sa silid ng kabanatang ito. Nakikilala ang kaibahan ng pamilang at di pamilang na pangalan. Tara mga bata, pumasok na tayo sa mahiwagang silid ng nabibilang mo ba? Ayaw bumukas. Sarado pa rin. Wow! Nagliliwanag na ang mahiwagang salita. At anong naisip parating kapag ito'y nagliliwanag? Mahusay! Humingi ng password. Narito na ang unang tanong. Basahin natin. Ito ay isang mabilis at maritmong pasalaysay na may saliw na instrumentong elektroniko. Ito rin ay isang uri ng pagbibigay mensahe sa paraang pakanta. Ano kaya ito? Ano kayang sagot sa unang tanong? Magaling! Ang sagot ay rap. Ito na ang pangalawang katanungan. Sagutin natin ha. Ito ay palaisipang tanong na kinakailangan ng maingat na pagninilay upang mahulaan ang sagot. Gumagamit ng mga metapora o talinghaga sa pagsasalarawan ng isang bagay o mga bagay na huhulaan. Ano kaya ito? Anong sagot mga bata? Magaling! Ang sagot ay bugtong! Wow! Nagbukas na ang mahiwagang pinto ng nabibilang mo ba? Pasukin na natin! Wow! Ang gara ng suot ko! Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa dalampasigan. Dito natin isasagawa ang masayang paglalakbay ninyo ng may karunungan at kausayan sa araling MTB MLE 3. Nasasabik na akong isagawa ang mga nais kong gawin dito. Pero ano-ano nga ba ang pagkakasunod ng mga ito? Hello mga bata! Hello Sir Mar! Nariyan ka pala, Maski. Opo Sir Mar! Sasabihin ko po sa inyo ang mga inilista ninyong gagawin dito sa tabing dagat. Una, lumangoy sa kabigha-bighaning dagat. Ikalawa, bumuo ng kastilyong buhangin. Ikatlo, libutin ang dalampasigan at damhin ang malinis na simoy ng hangin. At ang huli ay magpaningas ng apoy o mag-bonfire pagsapit ng gabi. Maraming salamat, Maski. Tunay ngang malaking bagay ang pagdating mo ngayon. Umuulan. Takbo! Ay, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Pero
maaari pa rin naman nating may pagpatuloy ang inyong pagkatuto. Napansin ba ninyo kanina ang mga salitang may kinalaman sa mga nais ko sanang isagawa kung hindi sana umulan? Bago natin isa-isahin ang mga ito, alamin muna natin ang ibig sabihin ng pangalan. Pangalan. Ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o lugar at pangyayari. Ayan mga bata! Matapos nating alamin ang ibig sabihin ng pangalan, ating isa-isahin ang mga salita na may kinalaman sa mga dapat ko sanang isagawa kanina. Una, dagat. Ikalawa, buhangin. Ikatlo, hangin. Ikaapat, apoy. Alin sa mga ito ang di pwedeng bilangin? Tara mga bata, mas lalo pa nating unawain kung ano ang tawag sa pangalang di pwedeng bilangin. Pangalan na di pwedeng bilangin. Una, dagat. Ito ay pangalang di pwedeng bilangin. Ikalawa, buhangin. Di pwedeng bilangin. Ikatlo, hangin. Ito ay pangalan na di pwedeng bilangin. Ikaapat, apoy. Ito ay pangalang di pwedeng bilangin. Ang pangalan di pamilang ay mga pangalang di nabibilang o mass noun sa Ingles. Teka mga bata, bakit kaya hindi natin kayang bilangin ang tubig, alikabok, at kanin? May mga bagay na mahirap tayong bilangin dahil sa ubod ng dami nito. Kapag ganoon ang nangyari, sila ay tatawaging pangalang di pamilang. Mga bata, naniniwala akong naunawaan ninyo ang araling ito. Ano sa palagay mo, Maski? Aba, siyempre po, Sir Mar. Mga bata, husay mo, subukin ko. Panuto. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinihinging halimbawa ng mga pangalang di pamilang. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa kwaderno. 10 segundo ang ibibigay ko sa inyo para sa bawat bilang. Simulan na natin. Una, ito ay ginagamit pandagdag lasa sa pagkain. Ang tamang sagot ay asin. Ikalawa, ito ay maaaring magmula sa nasusunog na bagay. Ang tamang sagot ay usok. Ikatlo, ito ay sinasaing upang makain. Ang tamang sagot ay bigas. Ikaapat, ito ay makikita sa kalawakan tuwing gabi. Ang tamang sagot ay between. Ikalima, ito ay madalas makikita sa mga bagay na hindi nalilinisan. Ang tamang sagot ay alikabok. Gawain B. Tukuyin ang pangalang di pamilang na ginamit sa bawat pangungusap.
Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Unang pangungusap, si Hilda ay mahilig kumain ng hilaw na mangga na nilalagyan ng bagoong. A. Bagoong. B. Mangga. C. Hilda. Ang tamang sagot ay A. Bagoong. Ikalawang pangungusap, naging sikat na modelo ng shampoo sina Fe, Belinda at Joanne dahil sa kanilang makintab at magandang buhok. A. Buhok. B. Shampoo. C. A at B. Ang tamang sagot ay C. A at B. Ikatlo, si Aling Gladys ay gumagamit ng espesyal na harina sa pagluluto ng masasarap na tinapay. A. Espesyal. B. Harina. C. Tinapay. Ang tamang sagot ay B. Harina. Ikaapat, madalas ibilin ni Ginang Marites Cruz sa kanyang mga anak na magsipilyo ng ngipin gamit ang toothpaste. A. Ngipin. B. Ginang Marites. C. Toothpaste. Ang tamang sagot ay C. Toothpaste. Ikalima, si Dr. Nympha R. Narcisse ay huwaran sa pagsunod sa batas tungkol sa COVID-19. Gumagamit siya ng malinis na tubig upang maghugas ng kamay at pagkatapos ay naglalagay din ng alkohol. A. Alkohol. B. Tubig. C. A at B. Ang tamang sagot ay C. A at B. Gawain C. Isulat sa papel ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali kung hindi wasto. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang masagutan ang bawat bilang. Unang pangungusap, ang pangalang di pamilang ay mga pangalang di nabibilang. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang pangungusap, ang sinigang ay isang halimbawa ng pangalang di pamilang. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlong pangungusap, ang tinta ng aking ballpen ay maaaring mabilang. Ang tamang sagot ay mali.
Ika-4 na pangungusap, ang balahibo ng aming alagang pusa ay hindi nabibilang. Ang tamang sagot ay tama. Ika-5 pangungusap, ang mga damo sa aming hardin ay maaari mong mabilang. Ang tamang sagot ay mali. Sino sa inyo ang nakakuha ng kumpletong tamang sagot? Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Tara mga bata! Para mas lalo pa ninyong mapaghusay ang inyong natutuhan ngayon, heto ang inyong takdang aralin. Maaaring humingi ng gabay sa inyong nanay, tatay, ate o kuya sa pagsagot nito. Panuto, magtala ng 5 pangalang di pamilang at gamitin ito sa pangungusap. Isulat ito sa iyong papel o kwaderno. O mga bata, nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Sa araw na ito, napagyaman natin ang inyong kahusayan tungkol sa pangalang di pamilang. Ang ating mas kahusayan sa araw na ito, pahalagahan at pasalamatan ang mga biyaya mula sa may kapal. Sa muli nating pagkikita, tiyak na marami pa kayong malalaman dito sa Silid-Aralan sa Telebisyon na inyong babalik-balikan. Muli, ako ang inyong Sir Mar na laging gagabay sa inyo sa asignaturang MTV MLE3. Kapag siguradong marunong sa MTV, tiyak mararating mo ang tagumpay ng buhay. Kita-kits! Paalam!